So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, ang kapal talaga ng muka ni Alan Peter Cayetano kasi hanggang ngayon, gusto pa rin po nilang palitan bilang Senate President itong si Tito Soto. So, buti na lang mga kababayan, no, sa pagkakataon po na to, hindi po sila nagtagumpay. Kasi alam naman po natin no, na kapag nagpalit ng Senate President, magre-reshuffle na naman po no, yung mga chairman ng committee. So, ano bang nangyari? Bakit na naman sila gumawa ng ganito? Dahil ba sa tinanggal nila bilang chairman ng Foreign Affairs si Amy Marcos na isang pro-China? So, may kinalaman ba ang China dito? Gago rin talaga no? So, ngayon, pag-usapan ngayon natin yan, no? So, ito, balita ito from GMA News. Sabi dito, basahin ko lang not today. Oh, sabi yan ni Alan Kupal Cayetano, no? Not today. So, ibig sabihin nun, kung hindi po ngayon magpapalit, pwedeng bukas. Pwedeng next week, pwedeng next month, pwedeng next year. So, ibig sabihin nun, no, hindi po sila titigil hanggat hindi po napapalitan si Tito Soto bilang Senate President. Ganyan po kakapal ang mukha nila. Mga pro-China talaga, no? So, sabi dito, this was Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano reply when asked about the rumors of a change in Senate leadership. So, not today nga daw, di ba? Earlier, di ba, sabi naman kay Tito Soto, Senate President Tito Soto brushed off the rumors of a possible coup in the upper chamber and maintained that the 15-member majority bloc remains solid. So, 15 pa rin po sila. So, sabi nga ni Cayetano dito, kapal ng mukha talaga, no? Sabi niya dito, not today, di ba? There's always discussion and there are people who are happy of our direction. So, sino mga people na yun na masaya sa direction ninyo? Mga Chinese. CCP, di ba? May people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yun. Okay. So mga kababayan po kasi no, ang kailangan lang kasi ni Alan Peter Cayetano ay meron siya makumbinsang 4 na what they call this na senador. So ito tingnan nyo to So ito po kasi yung majority natin. So 15 po yan. 'Di ba? Tito Soto, 'di ba? Ping Lacson, Mig Subiri, Bam Aquino, yung mga Dilawan, Pia Cayetano, no. So 15 po yan. So ito po yung minority. Okay. So kailangan lang po talaga dito ni Alan Peter Cayetano at saka ni Amy Marcos para po mapalitan si Tito Soto, meron silang makumbinsing 4 para maging 13 sila. Yan. And actually, no, sino kaya dito sa 4, no? Dito po sa sino kaya dito sa 15 ang pwedeng makumbinsi nila na 4? So, syempre si Loren Legarda, posibleng ganoon kasi nga po alam naman po natin na yung anak niya nga po ay naiipit ngayon. Baka masira na naman ang ulo ni Loren, baka bumaliktad. 'Di ba? Tapos yung 2 Villar. Okay. O, 'di ba yung 2 Villar, alam naman po natin na Maka Duterte po 'yan. So medyo honestly speaking, medyo nanganganib po talaga yung Senate presidency nga po ni Tito Soto, 'di ba? So ngayon ito yung sinabi ng Alan Peter Cayetano. Panoorin natin 'to, no? Totoo ba? Thank you, sir. Wait. Ito pala, sige. Meron daw change ng leadership, totoo ba? Thank you, sir. Sir. It's rumors until it's there. There's always discussion. There are people happy of our direction. May people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. So ewan ko no, everyone is campaigning instead of governing. So mas marami daw po nangangampanya kaysa daw sa nagiging gobyerno, ang Senado. Well, putang na mo ka pala. Talk to yourself. Di ba? Ikaw yun eh. Di ba kaya kang kadikit-dikit sa mga Duterte para sa yung political ambition? Ganoon din po si Amy. Kaya dikit ng dikit sa mga Duterte kahit mali-mali ng ginagawa para po maging vice presidente po ni Sara Duterte sa 2028.
Gago rin pa ako. Si Cheese din, ganun din. Di ba? Ganun din si Cheese. Ang kala mo naman, napakahusay, na ang ginagawa rin po ni Cheese is nangangampanya na rin po. Para po ipakita kay Sara Duterte na, oy ako Sara, bata mo ako. Deserve mo ako maging vice presidente sa 2028. Oh. Eh, alam naman po natin mga kababayan na mas matino naman pong Senate President si Tito Soto kumpara po kay Cheese. Di ba? Pag-usapan natin mamaya yan, no? So ngayon, mga kababayan, no, ito yung point natin. Sige. Okay. So, ulitin ko lang mga streetways, no? Ang kailangan lang po talaga dito ni Alan Peter Cayetano, mayroon po makumbinsing 4 dito. So actually talagang talaga, no, nakabitan lang po talaga si Tito Soto kasi sabi ko nga, Loren Legarda, dahil nga po sa kanyang anak, yung dalawang bilyar, Maka Duterte, tapos mo siya kapatid, no, yung Pia Cayetano, na ako'y nagulat nga kasi nga nasa majority block ngayon. So, ewan ko lang, ba't di nila makumbinsi yung 4 na yan? Sa totoo lang, dapat talo na sila di ba? Tapos si Alito Lapid na sumusunod lang sa Agos. So, actually, kaya nila makuha ng 5. Pero nahirapan po talaga sila kasi nga po, Maka Duterte sila. Ayun lang yun Kasi tinan nyo to Meron post dito si si Jesus Palsis. Ano ba yan? Wait. Pakita ko yung post ni Jesus Palsis. So ito yung post ni Jesus Palsis. Sabi niya dito, Tweety Bird says that Alan Peter Cayetano and Amy Marcos tried to convince Senator Loren Legarda to run as Senate President because of what the admin is doing to her son, Congressman Leandro Lebiste. Di ba? But they failed. Ayaw ni Loren sa DDS Minority Block. Kasi tinan nyo to, no? Kasi po, kapag kayo po ay naisama po sa Minority Block, kayo po ay mababansagan na rin po na DDS Block, Duterte Block. Malamang ito isa sa mga dahilan kung bakit walang may gusto pong pumunta sa minority kasi po, sila pa mababansagan na Duterte Block. Posibleng ganon, di ba? Sino ba namang matinong taong gusto mapasama sa Duterte Block, di ba? So, ito nga mga kababayan, so, ito nga yung balita from News 5 na talagang, may rumors po talaga ng kudeta dyan po sa Senado nung nakaraang linggo pa. Actually, nung nakaraang linggo pa to Umuugong na naman ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Aminado si Senate President Tito Soto na posibleng ilan sa mga kasamahan niya ang hindi raw masaya sa kanyang pamumuno. Narito ang aking report. Pero may nagparamdam SP na hindi masaya sa liderato ninyo? Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. Ito ang sagot ni Senate President Tito Soto sa umuugong na namang posibleng pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero aminado daw si Soto, posibleng may ilan sa kanyang mga kasamahan sa Senado ang hindi masaya sa kanyang pamumuno. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. Nito lang nakaraang linggo, nagdesisyon ng mayorya na palitan si Senator Amy Marcos bilang chairman ng Committee on Foreign Relations. Ipapalit sa kanya si Senator Erwin Tulfo. Ang sabi noon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sa miyembro kasi ng mayorya dapat napupunta ang Foreign Relations sa isang major committee. Ngayon, sa tanong, posible kayang isa ito sa dahilan kung bakit may ilang hindi masaya sa pamumuno ni Soto? Posible yun. Posibleng medyo merong hindi natutuwa sa pagpapalit ng chairmanship. Para mapalitan ng diba? Senate President. Okay. At least you get the point, no? Na meron talagang rumors na posibleng mapalitan nga po at merong rumors din po talaga na may hakbang para palitan nga po si Tito Soto. At sinasabi nga daw po sa mga dahilan dito is yung pagpapalit nga daw ng leadership ng chairman ng chairmanship nga po ng Committee ng Foreign Affairs. Na actually para sa akin napaka-deserving po talaga nun. 'Di ba? Kasi puta foreign relations ka tapos pro-China ka, gaga ka pala. 'Di ba? And by the way, mga kababayan, no, para sa akin, okay na po si Tito Soto. Okay na po yan. Di ba? Na kung kukumpara po natin kay Cheese, mas di hamak naman po talaga na mas matino nga po si Tito Soto. Kasi tandaan natin yung mga ginawa ni Cheese na kababuyan, no? Tingnan nyo, si Cheese Escudero, mga kababayan, no, huwag natin kakalimutan na si Cheese Escudero nga po, naging balakid. Yan nga po sa impeachment ni Sara Duterte. Actually, hindi naman natin dito pinag-uusapan yung impeachment Ang pinag-uusapan natin dito is accountability at hustisya. Yung gagong Cheese Escudero na yan, mga kababayan, hinarangan po yung accountability at saka pagsagot ni Sara sa impeachment court. Simple lang naman Magkaroon ng trial, ipakita sa mga tayong ebidensya, at maghusga kayong mga senador. Ano nakakatakot doon? Lamang kayo sa boto.
gago talaga si Cheese talaga, di ba? Na kaya, pag naalala ko yung mga ginawa ni Cheese, di ba, nainis talaga ako eh. Bibisit lang po talaga ako. At tanda natin mga babayan, no? Na ito pong si Tito Soto po ngayon medyo may conflict ngayon sa Supreme Court. Na naintindihan naman po natin kasi, for example, sasabihin ng mga DDS, no? Bakit daw kakalabanin ni Tito Soto, no, yung Supreme Court, komedyante lang daw si Tito Soto. O, mga bobo nga yung mga DDS na yan eh. Tanda natin mga babayan, no? Na ang Senado nga po, ano yan, co-equal branches po ng Supreme Court yan, tsaka ng Executive. So, ibig sabihin nun, di ba, meron pong sariling rules ang Senado pagdating po sa impeachment. Pero ito po pinakailaman ng Supreme Court. So, ayun ang pinag-uusapan doon. Hindi about sa batas. Ang pinag-uusapan dito, bakit pinapakailaman ng Supreme Court ang sariling rules ng Senate pagdating po sa impeachment? Bakit pakikialaman ng Supreme Court justices ang bagay na impeachable offense na sila mismo is impeachable na officials? O, di ba? So, si Kiso lang kwenta po talagang tao yan. Isipin nyo lang sana mga streetwise, no, kung noong 2025, no? Kung Senate President na sana si Tito Soto noon, at saka House Speaker si Martin Romualdez, tuloy-tuloy po sana yung impeachment ni Sara. Kasi nga po, ito po yung mandato nga po ng Congress at saka ng Senado. No, napakaganda sana ng flow sana ng impeachment eh. Oh, House Speaker, si Martin, tapos papasa po impeachment complaint kay Senate President ng Senado. Diba? So, ganda sana nun. No, at least natupad po yung mandato po ng legislative. No? Hindi po, ano ba? Ano talaga ni Kiss? Alam nyo, sobrang inis ko talaga dyan kay Kiss eh. Putang na, ibig sabihin ng fourth week, di niya alam. Kung di ba naman gago? Puta abogado, fourth week, di alam ibig sabihin. Pero by the way, tapos na po yan. Wala tayong bang magagawa kung dito, kundi mag-move on na lang. So ngayon, ang point natin dito, no? Kayo ba, paig ba kayo na mapalitan? Si Chis Escudero? Si Tito Soto pala. Ulitin ko so kayo po ba, paig ba kayo mapalitan si Tito Soto bilang Senate President? At syempre, pag pinalitan nga po si Tito Soto, ang mamabagpag na naman po dito, mga DDS Senator. No? At syempre, pati po chairmanship po niyan, papasukan na po tayo ng China. Diyos ko! Barcoleta pa, tang ina talaga, no? So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na ng content natin ngayon. Okay? So thank you mga streetwise, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.